Alam kong totoo yung kasabihang wala nang libre sa panahon ngayon. Pero noong araw na yon, sinubukan kong patunayan sa sarili kong mali sila. Na minsan, may dumarating na swerte. O at least, ganun ang akala ko. Ako nga pala si Rina, 4th year college student sa isang state university dito sa Manila. Working student din ako. Hindi madali. Kaya nung sinabi sa akin ng dati kong ex na pwede kong gamitin ulit yung dati niyang inuupahang dorm ng libre, halos hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ng ex ko, wala nang nakatira dyan simula nung umalis ako. Bayad na rin ng 1 year yan. Sayang lang kung mabubulok. Matagal na kaming hiwalay ni Eloy. Hindi kami nag-away ng grabe. Wala ring third party. Tumigil lang kami. Parang nanlamig. Kaya nung nag-offer siya sa akin na pwede kong gamitin yung dati niyang dorm, medyo kinilabutan ako. Pero dahil gipit talaga ako noon, sinunggaban ko na. Nasa 3 palapag yung dorm. Luma na ang building pero konkreto. Tahimik lang doon. Walang katao-tao sa hallway nung dumating ako. Nakausap ko pa yung caretaker, si Mang Benito. Tinanong niya ako kung kanina daw ako anak. Sinabi ko na ako yung titira sa room 3C. Bigla siyang natigilan. Yung kay Eloy? Matagal nang walang tao dyan. Pagkapasok ko sa kwarto, mabigat agad ang hangin. Maaliwalas naman sa una. May isang kama, maliit na mesa, electric fan sa dingding, at built-in cabinet. Pero may amoy. Yung amoy na parang pinaghalong panis na ulam at lumang kahoy. Hindi ko alam kung dahil nakasara siya ng matagal o dahil may naiwan. Napansin ko rin na may tape pa yung ilalim ng pinto ng cabinet. Parang sinelyohan. Agad kong tinanggal. Pero nung bubuksan ko sana, parang may nag-snap sa loob. Parang may spring na gumalaw. Hindi ko na pinilit. Sa unang gabi ko ron, hindi ako makatulog. Ang tahimik ng buong building. Kahit ang mga katabing unit, parang walang tao. Hindi ako sanay. Galing ako sa border house dati na puro ingay. May naghahabulan sa hallway, may nagvivideoke, may nagluluto ng itlog sa kalderetang sunog. Dito, wala. Sobrang tahimik. Pero hindi yun yung problema, kundi yung mga tunog na hindi dapat naririnig sa ganong katahimik na lugar. 2:00 ng madaling araw. Tunog galing sa cabinet. Parang may kumatok. Minsan, 1. Minsan, 3. Pero hindi malakas. Parang tikom ang kamao. Pinilit kong baliwalain. Baka guni-guni ko lang. Baka lumang bahay lang talaga at gumagalaw sa lamig. Pero bago ako makatulog ulit, parang may narinig akong boses. Mahina, hindi malinaw, pero tunog babae. At hindi ako sigurado, pero parang binanggit niya ang pangalan ko. Rina! Rina! Sa isip ko, baka pagod lang ako. Baka nag-overthink lang ako. Mahina ang katawan pag puyat, kaya kung ano-ano ang naririnig ko. Kinabukasan, dumiretso ako sa klase. Pero bago ako umalis, napansin ko yung camcorder sa ilalim ng kama. Kilala ko yun. Pag-aari yun ni Eloy. Habi niya dati ang mag-document ng araw-araw na buhay. Parang mini-vlogger siya, pero never niya in-upload yun. Sarili lang niya ang audience. Kinuha ko. May tape pa sa loob. Hindi ko pa binuksan. Pagbalik ko kinagabihan, mas lumakas ang amoy sa loob ng kwarto. Yung tipong kahit anong spray mo ng Lysol, babalik pa rin pagkatapos ng ilang minuto. Binuksan ko ang bintana. Habang nakaupo ko sa kama,
nagpasya akong i-play yung camcorder. Maraming video, mostly random clips, mga araw nila ni Eloy, mga kwentuhan nila ng mga kaibigan, trip sa Quiapo at kung ano-ano pa. Pero may isang video na walang label, huling-huli sa listahan. Ang nakalagay, cam0031.avi. Walang date, walang sound sa umpisa. Maliwanag lang ang ilaw sa loob ng dorm. Pero may kakaiba. Sa video, kitang-kita ang cabinet. Bukas ito at may nakaupong babae sa loob. Pero hindi ako. At ang mas ikinagulat ko, si Eloy ang humahawak ng kamera at para bang may tinatago sila. Hindi ko na tinapos yung buong video ng gabing yon. Nang makita ko yung babae nakaupo sa loob ng cabinet, pinatay ko agad ang camcorder at napatingin ako sa mismong cabinet sa kwarto. Sarado pa rin. Tahimik. Pero ngayong alam kong may nangyari sa loob nun, parang mas mabigat na ang hangin ang nararamdaman ko. Hindi lang amoy ang bumabalik, pati kaba, pati lamig, pati yung parang may ibang mata na nakatingin. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Kahit sa klase, lutang ako. Paulit-ulit sa isip ko yung mukha ng babae sa video. Hindi siya pamilyar. Hindi ko siya kilala. At higit sa lahat, bakit siya nasa loob ng cabinet? That night, nagdesisyon na akong panoorin ulit ang buong video. Naglock ako ng pinto, tinakpan ng bintana, pinatay ang ilaw, at nagbukas ng flashlight habang hawak ang camcorder. Pinindot ko yung play. Ang eksena ay mula sa parehong kwarto. Eksaktong ayos ng kama, mesa at cabinet. Halatang si Eloy ang nagvi-video dahil naririnig ko ang boses niya habang nagsasalita sa babaeng nasa cabinet. Sabi ni Eloy, "Okay ka lang dyan, babe?" Oo, okay lang ako. Mainit lang. Sagot ng babae. Tumingin siya sa camera. Mukha siyang pagod. Pero mas nakakatakot. Parang wala siyang lakas. Maputla. Namumugto ang mga mata. Parang hindi na lumalabas ng kwarto. Tapos, biglang sinabi ni Eloy, "Huwag ka nang lalabas ha. Dito ka lang. Para sa ating dalawa to." Tumigil na doon ang video. Wala nang kasunod. Hindi ako makagalaw ng ilang minuto. Anong ibig sabihin nun? Anong pinaplano nila? O anong ginagawa nila? Kinabukasan, bumalik ako kay Mang Benito, yung caretaker. Manong, may tanong lang po sana ako. Tungkol po sa dati pong nakatira sa 3C. Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa paligid. Tapos dahan-dahang bumuntong hininga. Bakit mo natanong? Kasi po, may napansin lang po ako. Parang may nangyari po kasi dati doon. Hindi lang basta may nangyari doon. May nawala doon. Nawala? Ano pong nawala? Yung huling girlfriend ni Eloy. Hindi na lumabas mula nang tumira sila dyan. Sabi ng pamilya, tumigil siya sa pag-aaral. Pero ang totoo, huling nakita raw siya dito. Pero wala raw pruweba. Ayaw rin ng landlord ng gulo, kaya hindi na pinaimbestigahan. Hindi ba siya... Hindi ko alam. Pero mula noon, wala nang gustong tumira dyan. Pagbalik ko sa dorm, wala na ako sa tamang wisyo. Ang utak ko, punong-puno ng mga tanong. Sino yung babae sa video? Bakit mukhang kinulong siya ni Eloy? At anong nangyari pagkatapos nun? Hindi na ako mapakali. Ayoko matulog sa kwarto, kaya nagdesisyon akong buksan ang cabinet.
Kinuha ko ang flashlight. Huminga ng malalim. 1, 2, 3. Binuksan ko ang pinto ng cabinet. Wala naman. Maliban sa isang piraso ng tela na parang galing sa blouse. Mapusyaw ang kulay. May maliit naman siya sa gilid. At sa gilid ng kahoy, may nakaukit. Mga letra. Ang nakalagay, "Hindi ako makalabas." Pagkabasa ko ng nakaukit na "Hindi ako makalabas", napaatras ako. Nanginginig na yung kamay ko, pero pinilit kong kinuha yung piraso ng blouse. Maalikabok. May bahid ng kulay brown sa gilid. Hindi ko alam kung kalawang o dugo. Dahan-dahan kong sinarado ulit ang cabinet. Ayoko nang tignan. Ayoko nang mag-isip. Pero kahit nakapikit na ako, naaalala ko pa rin yung mukha ng babae sa video. At yung boses niya habang sinasabi kay Eloy na, "Mainit lang." Ilang araw na akong puyat. Hindi dahil sa pag-aaral, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa cabinet na yon. Nang gabi rin na yon, nagdesisyon na akong tawagan si Eloy. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot siya. "Oh, Rina." Eloy, may kailangan lang sana akong itanong tungkol sa dati mong dorm." Tumahimik siya. "Oh, bakit? Anong meron?" Kasi yung cabinet, bakit may ukit na di ako makalabas? Nakaukit sa loob. At sino yung babae sa camcorder mo? Biglang nagbago ang boses niya. "Ha? Sinilip mo?" Oo. Paano mo naiwan yung video? Wala ka bang balak kunin? "Hindi ko yun iniwan." Nagtayuan lahat ng balahibo ko. Anong ibig mong sabihing hindi mo yun iniwan? "Rina, wala akong iniwang camcorder dyan. Lahat ng gamit ko, dinala ko nung lumipat ako." Hindi ako makasagot. Napatingin ako sa kama. Nandoon pa rin ang camcorder. At yun yung eksaktong gamit niya dati. "Bakit mo ba pinuntahan niyang kwarto? Hindi ka ba sinabihan ni Mang Benito?" Sorry. Wala akong alam eh. Basta sinabi mong libre, kaya tinirahan ko. Bigla siyang sumigaw. "Rina, umalis ka na dyan. Bumaba ka na. Huwag ka nang pumasok ulit dyan." Binagsakan niya ako ng linya. Sinubukan kong tawagan ulit, pero cannot be reached na. Parang wala na siyang signal, o baka pinatay niya na ang phone niya. Pagkatapos ng tawag, may narinig akong tunog. Galing sa cabinet. Hindi na ito katok, kundi parang gas-gas. Parang kuko na dumudulas sa kahoy. At sa kauna-unahang pagkakataon, may nakita akong gumalaw sa ilalim ng pinto ng cabinet. Isang daliring putik-putik, dahan-dahang sumisilip sa siwang. Humakbang ako pa atras. Wala na akong inisip. Binuksan ko ang pinto. Dala yung backpack ko. Tumakbo ako palabas ng dorm. Pero ito ang hindi ko maintindihan. Pagdating ko sa ground floor, nakita ko si Mang Benito. "Oh, Rina, gabi na. Saan ka pupunta?" Manong, may gumagalaw po sa cabinet. May babae po ata doon. Tinawagan ko po si Eloy. Sabi niya wala po siyang iniwang gamit." Tumingin lang si Mang Benito sa akin. Tapos tumango. "Dapat, hindi mo na ginalaw yung cabinet." Mahina niyang sabi. "Tinalian ko na yan dati. Ginawa ko lahat para hindi na siya makalabas." Tumigil ang mundo ko sa sinabi ni Mang Benito. Anong ibig niyang sabihin sa ginawa na niya ang lahat para hindi siya makalabas? Ang lakas ng tibok ng puso ko.
Pakiramdam ko, nasa loob ng dibdib ko ang dagundong ng tambol. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Yung mga tunog na naririnig ko sa kwarto o yung kumpirmasyong mula sa caretaker na alam niya kung anong meron sa loob. Manong, anong ibig niyong sabihin? Hindi siya sumagot. Bagkus, lumingon muna siya sa paligid, saka siya mahinang nagsalita. Baka kasi buhay pa siya noon. Sino po? Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Yung babae. Yung huli niyang girlfriend. Hindi yan basta babae lang. Tumira din siya dyan. Tulad mo. Bumalik kami sa opisina niya sa may ground floor. May luma siyang drawer. Binuksan niya yon at kinuha ang isang envelope na punong-puno ng mga lumang papel. Inimbestigahan ko dati yan sa sarili kong paraan. Hindi kasi pinaabot ng may-ari sa barangay. Walang pulis. Wala raw pruweba. Pero ako, hindi ako basta naniniwala sa swerte o sumpa. Pinakita niya sa akin ang ilang papel. Photocopy ng lumang ID ng babae. Angela Rivera, 3rd year nursing student, missing since 2019. May kuha rin ng CCTV. Si Angela, sumakay ng tricycle papasok sa dorm. Huling footage na yon. Wala nang sumunod. Sabi ni Eloy, umalis raw ng bansa. Pero nakita ko siyang umiiyak sa hallway noong araw na naglaho si Angela. Hindi ko lang makumpirma. Pero yung gabi na yon, may narinig ako. Yung tipong parang tinatakpan ng bibig para hindi makasigaw. Nanlamig ako. Manong, iniimbestigahan niyo po ba ito hanggang ngayon? Hindi na. Matanda na ako. At kung totoo mang may tinago sa Eloy, baka hindi na siya babalik. Pero ikaw ang problema. Ha? Bakit po ako? Dahil ikaw ang nagbukas ng cabinet at sa loob ng ilang taon, ngayon lang uli siya sumubok gumalaw. Pagkasabi niya nun, tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Nagdalawang isip akong sagutin. Pag-swipe ko ng answer. Rina, hindi ko na alam kung ano ang totoo. Si Eloy. Si Eloy ang tumawag. Sabi niya ulit. Rina, hindi ko siya sinaktan. Nang nag-away kami, nagbanta siyang aalis. Pero hindi siya umalis. Ilang araw kaming walang imikan. Tapos, isang gabi, pag-uwi ko, nandun na siya sa loob ng cabinet. Eloy, anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, wala akong binuksan, wala akong kinulong, pero may naiwan siya. Yung camcorder at yung huling video doon, ako raw ang pumatay sa kanya. Bigla siyang napahinto. Pero Rina, maniwala ka, hindi ako yung may hawak ng camera sa huling part ng video. Ano Eloy? Sino? Basta Rina, hindi ako yun. I swear, may iba sa loob ng kwarto. Biglang narinig ko sa linya ang tunog ng cabinet. Rina? Rina? Eloy? Tapos parang boses babae. Mahina, pabulong. Rina? Rina? Pinatay ko kaagad ang tawag. Pagtingin ko sa caretaker, nanginginig na siya. Hindi na siya nakakulong. Bulong ni Mang Benito. Pagkatapos ng tawag na yon, tumigil na ako sa pagtatanong. Hindi na curiosity ang nararamdaman ko. Takot na. At hindi lang basta takot sa multo o kababalaghan. Takot sa katotohanang baka may nangyaring krimen. Takot sa ideyang baka ako na ang susunod. Gusto ko nang umalis, pero kailangan kong balikan ang gamit ko sa kwarto. Nandoon pa ang mga ID ko,
laptop at mga documents ko sa eskwelahan. Ayoko mang bumalik pero wala akong choice. Manong, babalikan ko lang po yung gamit ko. Pwede po bang samahan niyo ako? Tumingin lang siya sa akin tapos dahan-dahang umiling. Pasensya na. Hanggang dito lang ako sa baba. Pag sumama ako sa taas, baka pati ako hilain niya. Mag-isa akong umakyat at sa bawat hakbang ko paakyat sa 3rd floor, pakiramdam ko mas lumalalim ang dilim sa paligid. Pagdating ko sa hallway, hindi ko agad nakita ang pinto ng 3C kasi nakabukas na ito. Agad akong natigilan. Hindi ko yun iniwang bukas. Sigurado ako, sinara ko yun. Pumasok ako. Hawak ang cellphone ko na naka-on ang flashlight. Wala na yung camcorder. Yung blouse na nakuha ko sa cabinet, wala na rin. Ang cabinet, nakabukas na. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang lapitan. Pero habang kinukuha ko yung bag ko sa kama, may narinig akong kaluskos galing sa kisame. Kaluskos na mabilis. Para bang gumagapang. Para bang hinahanap ako. Dali-dali akong tumalikod para lumabas. Pero may nakaharang na sa may pinto ko. Isang babae. Payat. Mahaba ang buhok. Maputla ang balat. Nakayuko. Basang-basa ang damit. Nakayapak. At nanginginig. Hindi ko makita ang mukha niya. Pero kita kong duguan ng kanyang mga kuko. Hindi siya gumagalaw. Miss? Wala siyang sagot. Hindi ko alam kung sino ka pero aalis na ako. Hindi ko intensyong guluhin ka. Bigla siyang nag-angat ng ulo. At yung nakita ko, hindi yun mukha ng buhay. Puno ng sugat ang leeg. Parang pilit tinakpan. May selyo ng duct tape sa gilid ng bibig. Ang mata niya, nanlilisik, tuyo, galit. At bago ako makagalaw, bumigwas siya. Hinampas niya ako sa braso. Tumama ako sa dingding. Nahulog ang phone ko at sabay nawala ang ilaw. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Ang natatandaan ko lang, nagsisisigaw ako habang bumababa ng hagdan. Pagdating ko sa baba, sinalubong ako ni Mang Benito. Nakita niyang nanginginig ako. Duguan ang gilid ng labi ko. Hawak ang bag na pilit kong inakbayan. Rina, umalis ka na. Sabi niya. Huwag ka nang lilingon. Huwag ka na ring babalik. At yun na nga ang ginawa ko. Hindi na ako bumalik. Nakitulog ako sa kaibigan. Hindi ko na kinuha pa ang ibang mga gamit ko. Hindi ko na rin tinapos ang SEM sa Maynila. Nag-transfer na ako ng campus sa probinsya. Pero minsan, kahit nasa bagong kwarto na ako, sa bagong syudad, tuwing nahuhulog ang ilaw sa gabi, naririnig ko pa rin ang sa cabinet. Akala ko tapos na. Akala ko pag alis ko sa dorm, iiwan ko na rin ang anino ng nakaraan. Pero may mga multo pala talaga na hindi basta-basta sumusuko. Lalo na kung hindi sila patay sa alaala mo. Makalipas ang 2 buwan, tahimik na ulit ang buhay ko. Nakahanap ako ng murang boarding house sa probinsya, malapit sa bagong campus. Malayo sa Maynila, malayo sa room 3C. Walang cabinet sa kwarto, walang camcorder, walang tunog sa gabi. Tahimik. Pero nung araw na bumisita ako sa lungsod para kumuha ng mga documents sa dati kong universidad, doon ko na-realize, hindi pala talaga ako pinakawalan. Manila Terminal. Umaga pa lang, marami ng tao. Mainit, amoy usok at pawis ang paligid. Habang hinihintay ko ang bus pa uwi, naisip kong umihi muna sa CR. Pumasok ako sa luma at siksik na palikuran ng terminal. Yung tipong walang salamin at pag umapag ka sa sahig,
Parang lulusong ka sa baha ng tubig nang hindi mo alam kung saan galing. Pagpasok ko, walang ibang tao sa loob. Tahimik lang, maliban sa patak ng gripo at mahinang ugong ng fluorescent light. Habang naghuhugas ako ng kamay, may narinig akong mahinang boses mula sa kabilang cubicle. Rina? Rina? Napalingon ako. Oh, hello? Walang sumagot. Pero may tunog. Parang kaluskos ng kuko sa pader. Dahan-dahan. Pasayad. Lumapit ako sa pintuan ng cubicle. Sinilip ko. Wala namang tao. Nang lumabas ako ng CR, bigla kong naramdaman yung malamig na dampi ng hangin sa batok ko. Parang may huminga. Pagtingin ko sa salamin sa labas, may nakatayo sa likod ko. Babaeng basa ang buhok, maputla, punit ang blouse. Siya! Paglingon ko, wala na siya. Pero sa gilid ng salamin, may bagong sulat gamit ang daliri sa alikabok. Ang sabi, Hindi ako lumabas. Sinamahan kita.